Noon, si Martin Romualdez at si Zaldico dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So ito po mga kaibigan, no, yung nakaraang mga buwan, napakainit na issue yung impeachment ni VP Sara. Pero bakit walang lumulutang na mga usapin tungkol sa impeachment nitong si President Marcos? No, pakinggan natin kung dapat ba siyang ma-impeach. No, pakinggan natin ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun ha. Budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit doon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Ayun. Yun mga kaibigan. Kasi, yung kunwari, hindi siya kasali doon sa pagnanakaw ng flood control or yung mga insertions, yung bilyon-bilyong ninakaw, sabihin na natin na hindi kasali si President Marcos doon. Pero hinayaan niya. No, hinayaan niya. No, that is grave negligence. Impeachable yun. No, tapos, ano bang tawag dito? Yung sa public trust, no? Tapos yung culpable violation of the Constitution. Kasi nga, kung presidente ka, dapat i-uphold mo yung batas. Kasama na doon ang pagbabantay sa ating budget, no? At ang pagpapanagot sa mga may sala. Pero ang nangyayari ngayon, ang pinapanagot niya, yung maliliit. Hindi niya pinapanagot yung pinsan niya na si Bonjing, no? Kasi nga, ayon kay Zaldico, kasali pala sila. No, tapos yung aligasyon na siya ay nagdodroga, yun ay culpable violation of our Constitution. Napakabigat nun. Dapat patunayan niya na hindi siya addict. Dapat, ngayon, kasasabi lang ni Amy Marcos na siya ay nagkukukin, nagmamariwana. Dapat, kinabukasan, kumasa agad siya sa panawagan na siya ay magpa-hair follicle drug test, di ba? Kasi, refusing to undergo drug test is a culpable violation of our Constitution. Kasi nga dapat nga pinapatupad mo yun di ba, na hindi nagdodroga, no? Nasa revised penal code natin yun. Tapos ikaw mismo yung lalabag o ikaw mismo ang inaakusahan, no? Pero syempre, itong mga congressman, yung mga congressman natin, hindi nila i-impeach si Marcos kasi nga, no? Gatas na gatas. Kasi nga kasali sila, no? Yung mga pumirma sa impeachment ni Sara, alam nila, they know, no, alam nila sa sarili nila na they are accomplice to that crime, no? Kaya ang katanungan ngayon, no, sino ang magbibigay sa atin ng hustisya kung yung mga taong inaasahan natin na magtataguyod ng hustisya ay sila pa ang lumalabag dito, no? Ano nang mangyayari sa ating bansa ngayon?
It's more fun in the Philippines. Woo, Pilipinas, ang hirap mong mahalin.